Sa mga araw na darating, ang pagkalalaki ay nawala. Ngunit may kakayahan na kailangan ng pagiging lalaki. Huwag kang mag-alala dahil tuturuan kita kung paano maging tunay na lalaki. Ang ituturo ko ay galing ito sa mga ninuno mong matatapang. At ngayon, tatalakayin natin kung ano ang dapat kailangan ng isang lalaki. Una, makipag-ugnayan sa ibang mga lalaki. Ang lahat ng bagay sa buhay ay dapat magbuo ng relasyon. Makipagtulungan sa ibang tao. At ito ang magdikta na maging successful ka sa iyong buhay. Makinig ka. Naranasan ko ng mag-isa na parang lobo at alam ko na maraming mga lalaki na nag-iisa sa panahon ngayon at sasabihin ko ang aking karanasan na dapat tayo magkaroon ng ugnayan bawat isa sa atin sa ibang lalaki at huwag mong maliin ang pag-intindi. Kapag pinapaligiran ka ngayon na mahihila ka papalit ay dapat kang umalis sa nakapaligid. Mas mabuting mag-isa ka kaysa kasama kanila. Mahihila ka pabalik. At sa ganyan, dapat mong malaman na ang pag-iisa ay lalakas ka. Ngunit hindi ibig sabihin na habang buhay kang mag-isa. Dahil yan ay delikado. Dahil hihilain ka pabalik. Dapat mong malaman kung paano makipag-ugnayan sa ibang tao. Dahil walang magandang oportunidad kapag mag-isa ka lang. Ngunit maraming nagkamali sa pakikipag-ugnayan sa ibang tao dahil inuuna nila ang kanilang sarili imbes na unahin kung paano tumulong sa ibang tao. Tumulong kung paano magtagumpay. Kung tutulungan mo ang mga tao kung paano nila makuha ang kanilang mga gusto, ikaw din ay makuha mo rin ang iyong gusto. At ito ay totoo. Kung tutulungan mo ang iba na magtatagumpay, ikaw ay magtatagumpay rin. Pangalawa, pera. Upang ikaw ay magtatagumpay ay dapat mong matutunan kung paano makalabas sa utang. Lumikha ka ng umaagos na pera para maging malaking puhunan at huwag mong habulin ang pera. Ang kailangan mo lang ay kung paano i-attract ang pera. Kaya dapat mong matutunan kung paano i-attract ang pera. Pangatlo, self-defense. Ang lalaki ay may trabaho na dapat niyang gawing armas ang kanyang sarili. Dahil pagkatapos ng araw ay kailangan mong maging protektor ng iyong sarili at sa mga nasa paligid mo. Dapat mong protektahan ang sarili mo sa pambibilog ng iyong utak, propaganda sa social media at balita. Dapat mo ring basahin ang silid. Dapat kang alerto sa pangyayari dahil may trabaho ka na ikaw ay maging delikado na sandata upang dipinsahan mo ang iyong sarili sa loob ng buhay mo. Kaya dapat kang magsanay. Kung gusto mo pang lumalakas ang iyong isip ay huwag kalimutang mag-subscribe dahil tayo ay magpapalakas hanggang sa muli.